Matapos ang 2 taon ng pagdadalamhati, unti-unting bumabangon si Doktora Angel Mendez mula sa sakit ng nakaraan. Bilang isang kilalang doktora, natutunan niyang panindigan ang sarili para sa anak at sa reputasyon niyang pinaghirapan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, muling bubukas ang puso niya sa taong hindi niya akalaing magpaparamdam ng kakaibang init. Si Jonas, ang kumpare at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawa. Sa pagitan ng alaala at damdamin, magsisimula ang isang kwentong puno ng pag-aalinlangan, tukso, at unti-unting paglapit ng 2 pusong parehong naghahanap ng init. Hindi inakala ni Angel na darating pa ang araw na muling kakabahan ang puso niya dahil sa isang lalaki. Sa loob ng 2 taon, sanay na siyang mag-isa. Sa umaga, abala siya sa ospital, tinuturing na isa sa pinakamahusay na doktora sa kanilang lugar. Sa gabi naman, tahimik ang malaking bahay nila. May anak siyang lalaki pero nasa probinsya ito kasama ang mga magulang niya dahil doon ito nag-aaral. Kaya sa totoo lang, mag-isa si Angel at nasanay na siya doon. Hanggang sa muling pumasok sa buhay niya si Jonas. "Doc, may bisita po pala kayo sa labas?" Sabi ng nurse habang inaayos niya ang mga papel sa mesa. Hindi na siya masyadong nagtataka kung sino. Madalas kasi talagang may pumupunta. Minsan mga pasyente, kaibigan o mga kakilala lang. Pero nang maiangat niya ang tingin, sandali siyang natigilan. Nakita niya si Jonas. Nakatayo ito sa may pintuan. Nakangiti, dala-dala ang pamilyar na presensya na matagal na niyang nakikita dito. "Pwede bang pumasok, Doc Angel?" Pagbibiro pa nito. Napangiti si Angel kahit pilit niyang pinipigilan. "Jonas, ikaw pala. Halika, pumasok ka." Pumasok naman ito at umupo sa tapat niya. Tahimik muna silang nagkatitigan, parang parehong may hinahanap na tamang salita. "Kumusta ka na?" Tanong niya kay Jonas. "Ayos lang. Ikaw, kumusta ka na?" Ganun pa rin. Trabaho at bahay. Paminsan-minsan naaalala din siya. Sagot niya. Tinutukoy niya ang yumao niyang asawa. Bahagyang yumuko si Angel. Hindi pa rin nawawala ang kirot, pero hindi naman natulad ng dati. Hindi na siya napapaiyak sa bawat banggit ng pangalan nito. "Salamat sa pagdalaw ha, kala ko nakalimutan mo na ako." Mahinang sabi niya. "Yan ang hindi ko magagawa. Ang kalimutan ka. Matagal na rin kasi. Naisip ko lang na baka kailangan mo na ng kausap." Hindi agad sumagot si Angel. Sa totoo lang, matagal na niyang hinahanap ang ganung bagay. Ang may makausap nang hindi naaawa sa kanya. Si Jonas. Parang natural lang to. Nakikinig at nagpapayo. "Pwede naman," sagot niya sabay ngiti. Mula nga noon, naging madalas ang pagpunta ni Jonas. Minsan may dala ng pagkain, minsan naman talagang magkukwentuhan lang sila. Sa bawat pagbisita, napapansin ni Angel ang sarili niya na unti-unting nagiging komportable dito. Hindi na siya yung dati na laging nakasara ang puso. Isang gabi, nagkayayaan silang maghapunan sa bahay ni Angel. Simple lang ang setup, tahimik at walang ibang tao noon. Si Angel na mismo ang nagluto. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa para sa ibang tao. "Napakasarap pa rin pala talaga ng luto mo. Hindi man lang nagbago," sabi ni Jonas habang kumakain. Napangiti si Angel. "Matagal na rin kasi akong hindi nakakapagluto. Kahit sa sarili ko, hindi na ako nagluluto." "Sayang naman. Bakit?" Kung may magluluto lang sa akin ng ganito araw-araw, malamang hindi na ako aalis ng bahay." Biro pa nito. Napailing na lamang si Angel
pero hindi niya maitago ang pamumula ng pisngi niya. Hindi na siya sanay sa mga ganong klaseng biro. Pagkatapos kumain, lumipat sila sa may sala. Hanggang sa biglang nagsalita si Jonas. Angel, pwede ba kitang tanungin? Handa ka na bang magmahal ulit? Parang tumigil ang oras. Hindi agad nakasagot si Angel. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil natatakot siyang aminin. Hindi ko alam, Jonas. Sa wakas ay sabi niya. Hindi ko alam kung kaya ko na ba. Parang ang hirap pa eh. Tumango naman si Jonas. Naiintindihan ko yan. Ikaw, bakit mo naman natanong? Sandaling natahimik si Jonas bago tumingin sa kanya ng diretsyo. Dahil hindi ko na rin naman kayang itago pa. Bahagyang kumunot ang noo ni Angel. Ano? Matagal na kitang gusto, Angel. Parang may bumagsak sa dibdib niya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Alam kong mali. Dugtong ni Jonas. Kaibigan ko ang asawa mo. Kumpare mo ko. Pero hindi ko rin naman ginusto to. Na magkagusto sa'yo. Napayo ko si Angel. Hindi niya alam kung ano ba ang mararamdaman. Takot ba? Tuwa? O pagkailang? Jonas, mahina niyang tawag. Kung sasabihin mo naman na hindi pwede, ititigil ko. Agad-agad. Nakangiting sabi nito. Ayoko namang masira kung anong meron sa atin. Doon siya tumingin dito. Sa mga mata ni Jonas, makikita mo ditong hindi siya nagbibiro. Wala ring halong pagdanasa. Seryosong seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. At doon niya napagtanto. Tila magkapareho na ang mister niya at ang kumpare niya ngayon, na para bang iisang tao lamang ang mga ito. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin. Pag-amin ni Angel sa kanya, huwag kang mag-alala, Angel. Hindi pa kita pipilitin. Pagbibiro ni Jonas, tahimik ulit, pero iba na ang katahimikan. Mabigat, pero totoo. Unti-unting tumayo si Angel at naglakad papunta sa bintana. Pinagmasdan niya ang dilim sa labas. Sa loob ng 2 taon, akala niya'y tapos na ang kwento ng puso niya. Pero ngayon, parang may bagong nagsisimula. Jonas, tawag niya nang hindi lumilingon sa lalaki. Ano yun? Pwede bang hayaan na lang muna natin kung hanggang saan tong mangyayari sa atin? Wika niya. Sandaling natahimik si Jonas bagong ngumiti. Pwedeng-pwede yan. Hayaan na lang natin kung anong gusto ng tadhana. Daan-daan tong lumapit kay Angel pero may distansya pa rin. May respeto. Pero kahit walang hawakang nagaganap, ramdam na ramdam nila ang init sa pagitan nilang dalawa. Isang bagay na matagal nang nawala kay Angel. At ngayon, unti-unting bumabalik. Hindi pa malinaw kung saan nahantong ang lahat. Hindi pa rin siya sigurado kung tama ba ang nangyayari. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Angel. Hindi na lamang to umiikot sa ospital at sa napakatahimik niyang bahay. May mga sandali nang inaabangan siya. Mga simpleng oras na kasama si Jonas. Mula sa pagiging paminsang-minsang pagbisita, halos naging bahagi na ito ng araw-araw niyang routine. Hindi ka ba napapagod? Araw-araw ka na yatang bumibisita sa akin. Minsang biro ni Angel habang magkasama silang nagkakape sa beranda. Ngumiti naman si Jonas. Kung ikaw ang magiging dahilan, hindi ako pwedeng mapagod. Napailing si Angel pero hindi niya maitago ang pag-iinit ng pisngi niya. Hindi na siya sanay sa mga ganitong pakiramdam. Yung may inaasahan kang darating, yung may hinahanap ka ng presensya. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang napapansin na hindi na siya nag-iisa. Pero may isang bagay na hindi alam si Angel. Lingid sa kaalaman niya,
Tuwing weekend, may ibang lugar na pinupuntahan si Jonas. Ang probinsya kung saan naroon ang anak niya na si Caleb. Doon, hindi lang basta bumibisita si Jonas. Kasama niya sa bawat linggo si Caleb. Nilalabas niya ito, iniikot sa mall, kasama sa pagtawa, sa paglalaro, pati sa pagkain ng paboritong pagkain nito. Tito Jonas, dito na po tayo. Masiglang sigaw ni Caleb habang inihila niya papunta sa arcade si Jonas. Natatawa si Jonas habang sumusunod dito. Daan-daan ka lang, baka mamaya madapa ka pa. Papagalitan ako ng lola mo. Ayos lang yun tito, kasama naman kita eh. Sa simpleng linyang iyon, may kung anong tumatama sa puso ni Jonas. Hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kalapit sa anak ni Angel. Hindi niya rin inaasahan na mas lalo siyang mauhulog sa babae. Isang araw, nagpa siya si Angel na dumalaw sa probinsya. Matagal-tagal na rin niyang hindi nakikita ang anak. Kaya naman naglaan siya ng oras mula sa trabaho. Nag-leave siya ng ilang araw. Pagkarating niya, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Anak, buti naman at nakadalaw ka. Masayang sabi nito. Oo nga ma miss ko na rin kasi si Caleb. Nasaan siya ma? Nasa labas nakikipaglaro. Nakikipaglaro? Kanino naman? Nagtatakang tanong ni Angel. Ngumiti ang kanyang ina. Di kay Jonas. Si Jonas? Parang may kumabog sa dibdib ni Angel. Oo, si Jonas. Hindi mo ba alam? Matagal na niyang ginagawa yan Halos linggo-linggo yata pumupunta dito si Jonas. Dinadala si Caleb sa kung saan-saan para lang mamasyal, para mapasaya. Hindi agad nakapagsalita si Angel. May kakaibang init na bumalot sa kanyang pagkatao. Lumabas siya ng bahay at doon niya nakita sa likuran ang dalawa. Si Caleb tumatawa habang hinahabol si Jonas. Habang si Jonas naman ay nagpapanggap na natatalo. Hinahayaan ng bata na magwagi. Napasigaw si Caleb nang makita siya. Agad itong tumakbo, papunta sa kanya at niyakap siya. Miss na kita, Mommy, sabi ng bata. Ngumiti si Angel habang niyayakap ang anak. Miss na rin kita. Naging good boy ka ba kay Lola? Opo naman. Good boy po ako, pati na rin kay Tito Jonas. Pag-angat niya ng tingin, nagtagpo ang mga mata nila ni Jonas. May sandaling katahimikan na namayani. Pero sa titig na iyon, parang mas marami silang nasabi kaysa sa salita. Bakit hindi mo man lang sinasabi sa akin? Halos araw-araw nagkikita naman tayo. Mainang sabi ni Angel habang papalapit kay Jonas. Nagkibit balikat si Jonas. Wala lang naman to. Napakasimple lang nito, hindi mo naman na kailangan malaman. Tsaka, matagal ko na rin naman tong ginagawa. Gusto ko lang talagang pasayahin siya. Matagal na? Oo naman. Simula nung mawala si pare. Napabuntong hininga si Angel. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pero malinaw sa kanyang isang bagay. Hindi lang siya ang pinapahalaga ni Jonas, pati ang anak niya. At doon, mas lalo siyang natakot dahil alam niya tuluyan na siyang nahulog. Pagbalik niya sa syudad, iba na ang pakiramdam ni Angel. Mas magaan, mas buo. Pero kasabay nun, mas malinaw din ang katotohanan. Isang gabi, umuwi siya ng bahay. Nagulat siya nang makita na may ilaw na sa sala niya. At sino namang naputol ang sasabihin niya nang makita niya si Jonas na nakaupo, may hawak na maliit na kahon at may nakahandang pagkain sa ibabaw ng mesa. Jonas, anong ginagawa mo dito? Nagulat niyang tanong. Tumayo ito at ngumiti. Hinihintay kita. Bakit naman? Inabot ni Jonas ang isang maliit na kahon. Para sa'yo. Napakunot ang noo ni Angel. At ano namang meron?
Bakit may paregalo ka? Hindi agad sumagot si Jonas. Sa halip, tumingin lamang ito sa kanya na nakakunot ang noo at tila may hinihintay na salita mula sa kanya. Napakunot din ang noo ni Angel. Hindi ba't birthday mo ngayon? Hindi mo ba natatandaan? At doon pa lamang napagtanto ni Angel na birthday niya pala ng araw na yon. Napatakip siya ng bibig. Nakalimutan ko. Ngumiti si Jonas. Kaya nga nandito ako. Para siguro ipaalala sa'yo. Unti-unting binuksan ni Angel ang kahon. Isang simpleng kwintas. Hindi man mamahali ng itsura pero halatang napakahalaga. Jonas, hindi mo naman ako kailangang bigyan ng ganito. Wala lang yan. Agad itong sabi. Gusto ko lang na maalala mo na may nag-aalala sa'yo tuwing makikita mo yan. Hindi alam ni Angel ang sasabihin. Tahimik silang kumain ng hapunan. Pinagsaluhan nila ang pagkaing inihanda ni Jonas. Konting tawanan at nagbukas pa ng isang bote ng wine si Angel. Habang tumatagal ang gabi, mas nagiging malalim ang usapan. Mga kwento ng nakaraan, ang mga pangarap nila, ang mga bagay na hindi nila kayang sabihin dati. Hanggang sa may dumating na katahimikan, yung punong-puno ng kahulugan. Nakatitig si Angel kay Jonas. At sa unang pagkakataon, hindi siya nag-aalangan na tumitig sa lalaki. Hindi siya natatakot. Maya-maya pa, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit dito. Angel. Mainang tawag ni Jonas, pero hindi huminto si Angel. At sa isang iglap, siya ang unang kumilos. Siya ang unang lumapit. At siya rin ang unang humalik. Sandali pang natigilan si Jonas na tila nabigla. Pero hindi rin nagtagal, tumugon din to ng halik. Maingat at para bang ayaw masira ang sandaling yun. Sa halik na iyon, nailabas na Angel ang lahat ng matagal niyang itinago. Ang lungkot, ang pangungulila, at ang bagong damdaming matagal din niyang tinanggihan. Walang salita at walang pangako. Pero malinaw, pinili niya ang mga sandaling iyon. Pinili niya si Jonas. Dahan-dahang naupo sila sa may sofa, magkalapit, magkahawak. Hindi sila nagmamadali. Hindi nila minamadali ang oras. Ang mahalaga ay magkasama sila sa gabing yon. Binigay ni Angel ang sarili niya ng walang pag-aalinlangan. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa tiwala. Dahil sa wakas, natagpuan niya ang taong handang umintindi sa kanya at alagaan silang mag-ina. At si Jonas yun. Si Jonas ay hindi na humihiling pa ng iba dahil sa yakap pa lamang ni Angel, sapat na ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, hindi lang isang beses na may nangyari sa kanila ni Jonas. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago na rin ang lahat. Mas naging malapit sila sa isa't isa, hindi lang sa katawan, kundi higit sa damdamin. Sa bawat araw na magkasama sila, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Hindi na lang ito tungkol sa lungkot na pinagsaluhan nila noon, kundi sa saya at pag-asa na unti-unti nilang binubuo ngayon. Minsan sa simpleng umaga, sabay silang nagkakape sa kusina ni Angel. Hindi ko akalaing darating tayo sa ganito. Mainang sabi ni Angel habang nakatingin sa tasa ng kape. Anong ganito? Tanong ni Jonas, nakasandal habang pinagmamasdan siya. Yung magkasama tayong dalawa. Na masaya. Ngumiti si Jonas dahil deserve mong maging masaya. Tumingin si Angel sa kanya at sa pagkakataong yun, wala na siyang nararamdamang guilt o pag-aalinlangan. Ang naroon na lang ay kapayapaan at pagmamahal. Lumipas ang mga linggo at dumating ang isang mahalagang araw, ang kaarawan ni Caleb. Maaga pa lang ay nasa probinsya na sila. Bit-bit ang simpleng regalo. Tuwang-tuwa si Caleb. Mommy, Tito Jonas, ang dami po nito ah.
Masayang sabi ni Caleb habang tinitingnan ng lahat. Natawa si Angel habang ginugulo ang buhok ng anak. Para sa'yo yan, birthday mo eh. Lumapit si Jonas at inabot ang isang maliit pa na kahon kay Caleb. Para sa'yo, Caleb, sabi niya. Agad yung binuksan ng bata. Isang laruan, yung matagal na nitong hinihiling. Salamat po, Tito Jonas. Tuwang-tuwa nitong sabi sa bayakap. Napatingin si Angel sa kanila. Sa eksenang iyon, parang may kumurot sa puso niya. Pero hindi sakit, kundi saya. Hindi niya namalayang napapangiti na pala siya. Habang tumatagal ang selebrasyon, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Para silang isang pamilya. Sa hapagkainan, sabay-sabay silang kumaing tatlo. Nagtatawanan at nagkukwentuhan. At sa bawat tingin ni Angel kay Jonas, ramdam niyang hindi na ito basta lang isang tao sa buhay niya. Ito na ang tahanan niya. Kinagabihan, matapos ang masayang araw, pagod man ay punong-puno naman ng saya ang mga puso nila. Habang natutulog na si Caleb sa kwarto, naiwan silang dalawa sa may sala. Lumapit si Jonas at hinawakan ng kamay ni Angel. Salamat, sabi nito. Para saan? Sa pagtitiwala mo sa akin. Sa pagpasok sa buhay niyong mag-ina. Ngumiti si Angel. Dapat nga akong magpasalamat eh. Bakit naman? Dahil hindi mo kami iniwan. Nagkatitigan silang dalawa. At sa sandaling iyon, hindi na nila kailangan pa ng salita. Dahan-dahang lumapit si Jonas at muli ay nagtagpo ang kanilang mga labi. Sa bawat halik, para bang mas lalong tumitibay ang koneksyon nila. Sa gabing iyon, muli silang naging isa. Puno ng lambing, pag-iingat at pagmamahal. Dalawang pusong tuluyan ng nagtagpo, tuluyan ng nahanap ang isa't isa. Habang pinagmamasdan ni Angel ang labas, ramdam niya ang braso ni Jonas na nakayakap sa kanya. Angel, mainang tawag ni Jonas. May sandaling katahimikan bago ito muling nagsalita. May kailangan akong sabihin. Bagyang napakunot ang noo ni Angel. Ano naman yun? Huminga ng malalim si Jonas. Bago mamatay si paring Ron, nagkakausap kami at lagi niya kayong binabanggit sa akin. Parang biglang bumigat ang hangin. Hindi agad nakapagsalita si Angel. Para bang alam niyang may posibilidad na may mangyayari sa kanya. Dugtong pa ni Jonas. At alam mo ba kung anong hiling niya sa akin? Iisa lang. Dahan-dahang humigpit ang yakap ni Angel. Ano yun? Tumingin si Jonas sa kanya. Naalagaan ka. Kayong dalawa ni Caleb. Parang may kung anong tumama sa dibdib ni Angel dahil hindi niya inaasahan yun. May pangako ako sa kanya. Tuloy ni Jonas na hindi ko kayo pababayaan. Na kahit anong mangyari, nandito ako para sa inyo. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Angel. 2 taon. 2 taon kong hinintay na sana'y makamove on ka na. Hindi ko lang inaasahan na mauhulog din talaga ako sa'yo. Mainang sabi ni Jonas. Hindi na napigilan ni Angel ang sarili. Yumakap siya kay Jonas ng mahigpit. Akala ko, malito. Akala ko, niloloko ko ng alaala niya. Umiling si Jonas. Hindi, Angel. Kung nandito lang siya ngayon, sigurado kong matutuwa siya. Gusto niyang makita kang masaya. Napapikit si Angel habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa wakas, para bang may nabunot na tinik sa puso niya. Yung guilt na nararamdaman niya, yung takot, ay napawi na. At ang natitira na lang ay pagmamahal. Lumipas ang mga buwan, mas lalo pang tumibay ang relasyon nilang dalawa. Hindi na nila ito itinago. Tinanggap na nila ang isa't isa ng buong buo. Isang hapon,
Nagkayayaan silang pumunta sa isang park kasama si Caleb. Naglalakad sila habang hawak ni Angel ang kamay ng anak. At si Jonas naman ay nasa tabi nila. Parang ang saya natin no, sabi ni Caleb. Napangiti si Angel. Masaya naman talaga tayo ha. Parang kompleto tayo Parang family. Dagdag ng bata. Napatingin si Angel kay Jonas. At sa pagkakataong yon, pareho silang natahimik. Pagdating nila sa isang maliit na gazebo, tumigil si Jonas. Angel, tawag nito. Ano yun? Biglang lumuhod si Jonas sa harapan niya. Nanlalaki ang mga mata ni Angel. Jonas, ano bang ginagawa mo? Kinuha nito ang maliit na kahon sa bulsa niya. Hindi ko man planong mangyari ang lahat ng to. Pero sigurado ko sa isang bagay. Binuksan niya ang kahon at isang singsing ang tumambad kay Angel. Mahal kita, Angel. Hindi lang dahil nangako ako kay paring Ron, kundi sarili kong desisyon to. Naluha si Angel at kung papayag ka, gusto kong makasama kayo habang buhay. Ikaw at si Caleb. Sandaling natahimik ang paligid. Tanging tibok ng puso niya lamang ang maririnig. At sa wakas, ngumiti siya at sinabi ang salitag. Oo naman, tinatanggap ko. Hindi niya kailangan pang mag-isip dahil alam niya, ito na ang tamang pagkakataon. Ito na ang bagong simula. Tumayo si Jonas at niyakap siya, habang si Caleb naman ay masayang-masayang tumatalon sa tabi nila. Natawa si Angel habang yakap-yakap ang dalawa. Sa wakas ay natagpuan niya ang hinahanap niya. Hindi man to perpekto, hindi man to planado, pero totoo. At sa piling ni Jonas, nahanap niya ulit ang bagong pag-ibig.